Tatanungin ko, ayaw ko na patulan yan. Magandang araw sa lahat, saang sulok man kayo ng mundo naroroon. This is Kababayan PH at nagbabalik po tayo para sa ating panibagong reaction video, panibagong update na naman mga kababayan. At kung kayo po ay bago lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like. Maraming salamat. Aba, mukhang paldo pala itong si Erwin Tulfo mga kababayan. Dahil ayon po sa pidabet ng 8 na mga dating bodyguard nitong si Saldico na karamihan ay mga miyembro ng Marines, 2 beses pala na deliveran itong si Erwin Tulfo. Una nung siya ang congressman at pangalawa nung siya ay senador na. Kaya pala mga kababayan po natin, mukhang tahimik po ito sa usapin po ng corruption sa flood control project. At kung kayo mga kababayan, napapansin nyo, napakaingay po ni Erwin Tulfo pagdating sa usapin ng China. Sa girian ng China, sa usapin ng mga kabit, napakaingay po yung mga Tulfo. Lalong-lalo na, itong si Erwin Tulfo, yun pala, kaya hindi nila mabira-bira, itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos, ay kasama pala umano ito, nila Ping Lacson, nila Tuta Soto, nila Boying Rimulya, sa mga nakatanggap ng mali-malitang pera. At syempre, marami pa dyan, kasama po yung mga miyembro ng Quadcom na mga nag-imbestiga noon sa usapin ng AGK at sa confidential fund ni Vice President Sara. Grabe po, no? Alam mo yung pinaka-common lang sa lahat sa kanila. Kaya masabi natin na talagang nakatanggap sila. Hindi po nila binibira si Bongbong Marcos na sinasabing mastermind sa lahat na nakawan na nangyayari po sa ating bansa. Sige, pakinggan natin mga kababayan. Ang pahayag ni Boying Rimulya, okay? And yung pahayag nitong si Na po at nandiyan. Erwin Tulfo, mga kababayan po natin. Sa isang interview niya, so sabi niya nga, hindi na dapat daw po imbestigahan ito sa Senado. Bakit? Kasi po magsasayang lang daw po sila ng oras. Napakarami pa daw po ang kailangan nilang unahin. Nako, yung mga ganyang style, alam na natin yan mga kababayan. Na po at nandiyan na po nandyan din po, nagsampa na sila ng kaso sa korte. So, ang sa akin na lang po, ang aking comment na lamang, di hayaan na lang ho natin dyan. Kung yung lahat po ng investigasyon, samut-sari na pati ang Senate, mag-iimbestiga pa po. So, hayaan na lang ho siguro natin. Pero kung ako kung tatanungin, ayaw ko na hong patulan yan. Pero yun nga po kasi may resolution si Senator Amy Marcos na nagpapa-imbestiga po doon sa mga allegations na yun. Kayo, kung kayo po tatanungin, lalo kayo rin po yung Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, dapat pa bang himayin ito ng Senado? Or baka kasi, alam niyo po yung magamit lang din po yung kapulungan, di ba? Kung ano man po yung intensyon ng ibang grupo. Ang problema po kasi, magiging parang sarswela na naman ho yan, magiging parang Nako po mga kababayan po natin, no? Magiging sarswela lang daw po ang mangyayaring investigation na ito. Kasi nga, sila po yung involved. At sinasabing kasama po sa mga pumalto siya. Ayan po mga kababayan natin. So hindi niya na daw po papatulan, baka maging sarswela lang. Alam mo yan ang rason din ni Vice President Sara noong binabanatan nyo na pinipresyon nyo si Vice President Sara na kailangang mag-attend siya, magsalita siya, magpaliwanag siya para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kailangan magsalita siya. O, diba? Ganyan po kayo sa ating Vice Presidente. O ngayon, kayo naman yung may mga allegation, sinasabi nyo magiging sarswela lang. Putya, ano ba yung ginawa nyo? Sa hindi lang sa Blue Ribbon Committee. Nung ikaw ay congressman pa, ano ba yung ginawa nyo doon sa Quadcom? Di ba sarswela rin? Di ba teleserye? Di ba parang Netflix? So bakit hindi nyo tinigil? Di ba nagsayang din kayo ng oras, putya? Impeachment ni BP Sara, di ba nagsayang din kayo ng oras, putya? No, sa Quadcom. Anong nangyari? Wala. Di ba? Nagsayang din kayo ng oras. Ang mga allegation nyo napakalinaw na fake. Kulang po kayo sa mga ebidensya. At pati yung mga witnesses noon sa Quadcom ay pilit nyo pa na bumaliktad ng kanilang mga testimony. Kagaya ni Garma o kagaya si Colonel Grijaldo, di ba pinabaliktad ng mga kasamahan nyo. O ngayon, nasa inyo na ang accusation. May mga picture, may mga ebidensya, may mga deliveries. O bakit hindi nyo sagutin? Bakit dinidinay nyo lang? At ngayon sinasabi ni Erwin Tulfo, mga kababayan,
na pinapaubaya niya na daw kay Boying Rimulya. Sunod natin yung video ni Boying Rimulya. At si Boying Rimulya, ngayon pa lang, hindi pa nasimula na investigation, abay, nagsasabi na ng kanyang komento at sinasabing marites lang daw yung mga apidabit ng Marines. Sumalinaw na talagang hindi nila ito iimbestigahan. At kung mayroong destabilization, di ba, dapat mas porsigido po silang imbestigahan. Dahil kung may destabilization, dapat imbestigahan nila to. Nobela, yun na lang pinapanood ng mga tao. Ang Senate po kasi is can only investigate in aid of legislation. Senate, House of Representatives, ngayon puro kayo for aid of legislation. Pero yung mga naunang pagdinig nyo na kayo ang bida, tuwang-tuwa kayo, wala kayong pakialam kahit magiging sarsuela, teleserye. O ngayon kayo naman ang kontrabida, ayaw nyong ituloy. Dapat ituloy yan para magkaalaman. At dapat kayo na mga pinangalanan involved, dapat mag-inhibit kayo. Yung mga kongresista na pinangalanan na mga nagtanggap ng mali-malitang pera, dapat mag-inhibit din sila sa mangyayaring impeachment trial against kay Vice President Sara. Bini Abante, yung mga active lang ngayon, di ba? Si Adjong, si Luestro, o kasama yan sa mga nakatanggap si Garen, si Chihuahua, si Abante. So dapat yung mga yan, mag-inhibit. Kabats mo daw yan, Erwin Tolpo. Deny po more. We're still talking about accountability. Tama po yun. Ang problema ho natin kasi isa, NIMFA, nauubos po yung oras ng mababang kapulungan, na mataas na kapulungan sa pag-iimbestiga. Tama naman ho yan. We have to be accountable as government officials. Pero ano pa hong ginagawa dyan ng ombudsman? Nandyan naman po yan. Nandyan po ang DOJ. Ilang ahensya na po nag-iimbestiga, pati po ang NBI. Ako po tiwala naman sa credibility po, lalo ng ombudsman, lalo po kay ombudsman Rimulya, na gagawin niya po yung kanyang mga trabaho. Wala naman po sinisino yung tao na kung mali ho talaga para sa kanya. So, why don't we leave it like that? Hayaan po natin sa kamay ng ombudsman at ombudsman na po ang magkaso. Wala naman hong takot si ombudsman Rimulya, di po ba? Wala talagang takot yun. Kasama nga po siya sa mga nasa listahan. Wala talaga tayong maasahan. At wala talagang takot yun. Back up niya si Bongbong. At si Lisa. Mga senador, sabi niya, papadalhan niya sa PINA, iniimbestigahan niya. So, sa akin po, mas maganda ho yan. Nandiyan, ombudsman na po mag-imbestiga. Kasi kung papasok pa po ang Senado, mawala na naman ho yung trabaho po. Instead na gumawa tayo ng mga batas, paano resolbahin itong mga problema na ito. Oy, batas-batas ka ngayon na gonggong ka. Gaya po niyan, yung review po ng EDCA, kailangan siguro natin ma-review po yan. Mauubos na naman pong oras sa sa Blue Ribbon po, mag-iimbestiga na naman. Pero kung talagang papayag po lahat, papasa po yung resolution na yan na magkaroon ng investigasyon, sangayon naman ho ako. Opo, Imbestigahan talaga yan. Dapat na maging sangayon. Senator, kaya lang, yun nga po, meron ng resolution naka-refer na sa Blue Ribbon Committee pero meron ng ginagawa mo ng evaluation si Senator Lacson. So, ibig sabihin po sa inyo, sir, wag ng Senado umiksena. Sana kung po pwede lamang po. Well, decision po yan ni Chairman ng Ping Lacson at saka ni Senator Soto. Kung gugugol na naman po tayo ng oras sa investigasyon na yan in aid of legislation. Nakakonect naman po yan doon sa flood control ho yan at saka sa impeachment. Magtaka lang ako mga kababayan po natin, bakit umiiwas po itong si Erwin Tolpo, no? Siyempre yung palusot niya dyan, bakit daw siya nasama sa mga delivery ng pera? Hindi naman daw siya pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. Hindi lang kasi ito usapin ng impeachment. Usapin po ito kung paano kayo magiging kaalyado ni Bongbong Marcos at kung paano kayo nagbulag-bulagan sa mga kontrobersya na dumidikit ngayon kay Bongbong Marcos. So yan ang yan ang pinag-uusapan dito Kung paano kayo nagiging nanahimik, kung paano kayo naging bulag, naging pipi sa mga matitinding corruption ngayon. Napakatahimik nyo. Yung kasi usapin. Hindi lang yung flood control, nagsama-sama na kasi ito.
Sinasabi po nilang binayaran daw po yung mga tao na yan na sinuhulan nila ng mali-malitang pera para sumang-ayon po sa impeachment at saka flood control. Ay kayo ang tatanungin ko, dalawa ho kayo po yung nagko-cover. Hindi po ako pumirma doon sa impeachment Hindi nga ni po. VP Opo, Sara naalala dahil ko. Hindi nga po. Pero isa ka naman sa tinatakpan mo si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So parang yan ang nasa isip ng nag-i-interview kay Erwin Tulfo. Basa ko lang ha. ako po ay magiging judge, paakyat po ako sa Senado so hindi po ako pumirma. Number 2, wala rin po ang pangalan ko sa lahat ng listahan ng DPWH, mga allocable, kahit doon sa listahan po na hawak ni Congressman Leandro Lebiste. Wala din po ako doon. Kaya ako po ay malakas ang loob, balibaligtarin man nila, dalhin man nila kung saan-saan yung kanilang mga sinasabing mga testimonya. Alam ko kung madidismiss lamang ho yun dahil wala naman po talagang dumating na ganong ikang mali-maleta o pera sa aking tahanan o sa opisina. Dalawang beses pa ho yata bangit pangalan ko sa House of Representatives. Ang dami mong pera eh. Tingnan nyo naman makapaglustay kayo ng pera, di ba? Grabe kayo maglustay ng pera. Posible talaga na mayroon. Ako naniniwala ako sa mga Marines na yan. Daw at saka dito sa Senate. Paano naman ho tayo, hindi naman ho akong bumoto for impeachment. Pero ni yun VP nga po, Sara. Senator Tulfo, bakit Ang po daling kaya maglaglag nalilink ng yung pangalan pangalan ninyo? Bakit kayo iniuugnay? Ano ho ang tingin ninyo? Yan ang sinabi ko sa mga nag-interview sa akin sa Senado 2 weeks ago. Kasi meron pong isang political analyst in-interview po sa isang channel at sinabi niya ang pinaka-tandem lang daw na to beat o tatalo sa kay VP Sara ay yung Lenny Erwin. So natanong po tayo dyan. Sabi ko, eto na. Kapal lang mukha mo, Sara Erwin. Lini Erwin yung tatalo kay Sara. Kapal lang mukha mo. Kahit magsama-sama pa kayo lahat, mag-isang katawang kayong lahat, hindi nyo kayang talunin si Vice President Sara. So ngayon po, mga kababayan po natin, base dito sa interview ni Erwin Tulfo, ikinukunik niya rin kay Vice President Sara. Kinukunik niya ang pagdawit ng kanyang pangalan, pagbanggit ng kanyang pangalan ng mga retiradong sundalo na nakatanggap siya. Kinukunik niya kasi daw malaki ang posibilidad na siya at si Lini daw yung tatalo sa kay Vice President Sara. So ibig sabihin, pare-pareho talaga kayo ng script. Binabato nyo kay Vice President Sara. No? Ano kayo? Sisiraan pa kayo ni VP Sara? Hindi ganon ang mga Duterte. Wala silang pakialam sa kanilang magiging katapat. Basta sila, mahal sila ng taong bayan. Basta sila, trabaho lang trabaho kahit binabato nyo ng paulit-ulit ng fake na allegation. So, wag kami, Erwin Tulfo. No, kasi pare-pareho lang kayo ng script nitong si Claire Castro eh. Mantakin mo, pati yung paglabas nitong Marines, pinaparatang nila kay Vice President Sara. Nasa likod daw si Vice President Sara. Kung si Boying Remulla naman magsalita, mga kababayan, nasa likod daw ay ang si Mike Defensor. At ngayon pa lang malalaman din natin na hindi talaga nila siseryosohin ito. Kaya tama yung sinasabi ni Attorney Balikod. Maliit lang yung chance na ito po ay gagalawin nitong si Boying Remulla. O i-recommend niya sa NBI or sa DOJ na ito po ay dumaan sa proper investigation. Kasi nga, sinasabi niya na canard. Sinasabi niya na ito ay guni-guni lang. So ano pa yung aasahan natin? Mismo sa ombudsman na dinalhan po ng mga affidavits. So permado na po yun. Andun yung mga pangalan. So kung gusto nyo talaga malaman, and of course, sinasabi, kasi kasama ka sa listahan, nakipag-meeting, kasama rin itong si Torre. Kung gusto talaga nilang patunayan na yun ay fake at walang katotohanan, napakasimple lang yan. Imbestigahan nyo. Maganda nga kapag sinasabi nyo fake yun, kasuhan nyo. Kasuhan nyo na dinadamay kayo. Ano ba yung pwede nyo yung kaso? Kasi abogado naman kayo. Kasuhan nyo yung mga Marines na yan. Kasi sabi nga ni Atty. Baligod, handa na po silang humarap sa sino man. So, hindi pa naya ito si Boying Remulla, no? Nakatingin sa kanya lahat. Tapos bigla mo sasabihin na guni-guni lang. Kasama pa yung kanyang mga alipores dito. Siguro palagay ko yung mga nasa region na ito, no? Baka nakatanggap din ito ng parte ng mali-malita. Kasi dapat hindi sila nagko-komento ng bias eh. Di ba? Kasi nga radio station sila eh. Dapat patas, walang kinikilingan.
Kaso kasama nila si Boying Rimulya, sigurado may kinikilingan na. Never happened. Oh, Di ba? no. At saka pag labing Paano naging personal knowledge yun? Ano ba tawag dyan? Is a made-up story. Canard. Canard! Oh, yon. Sinabi ng isa, made up story daw. Canard, ibig sabihin, guni-guni lang. Oh, mayroon na silang conclusion. Ang tanong, nabasa na ba nila yung affidavit? Nabasa na ba nila lahat? Nakita ng ebidensya. Diba? Kasi hindi mo makukuha yung mga litrato na yun. Naghaling lang sa internet o kinopya mo lang. Ano mo, isi-search yun? Yung mga litrato na yun, nakuha nila. Siyempre, kasama yun sa mga nire-report nila sa kanilang amo na si Saldico tuwing magdi-deliver sila. May accomplishment po sila. Kaya may mga litrato na lumalabas. O, tuloy. It's ano? Oh. Hindi, yun nga. Gusto ko, tumistigo yung 18 sa Senado. Sige, Yes. tumistigo Tama sila. yun. Oo. May abad ba? May affidavit daw pinirma? May pinadala na affidavit? Totoo ba? Pinirma. Diba po, may mga sila 18, di Oo, ba? pero may affidavit nga. Tapos may binigay Nagsubmit nga sila na sa affidavit. Office of the Ombudsman eh. So, Tapos so itong- separated to doon, yung amount na to, pinag-uusapan, is separate doon sa pinag-uusapan sa Senado. Iba ba? Iba ba yun? Iba ba? Ito, In addition to. ito. Eh naman, oh. At saka, pag kayong lahat, 18, Oo. pumunta doon sa sinasabi niyo na polo townhouses, Oo. baka magkagulo kayo doon, ha? Oo. Kasi Kasi napakarami every rin so yun. often, pupunta kayo doon. Oo. Para yung renate na yung Townhouse. Manila Polo townhouses. Oo. Pag 18 kayo. Mas nagsalita na si Ombudsman is pure canard. Alam mo yung canard? Hindi, paano lang talaga, mahirap maniwala. Na yung 18 yun, lahat sila, alam nila Alam lahat. nila, yung na personal. nakasulat. Oo. Doon sa affidavit na yun. Oo. At saka imposible yung mangyari, siguro. Di ba? Nagbibigay na sila ng negatibong komento. No, mismo ang ombudsman. Supposed to be, di ba, hindi ka magbibigay ng komento hanggat hindi mo pa talaga naimbestigahan yan. Hanggat hindi mo pa na panood, hanggat hindi mo pa na pakinggan. Alam nyo, ito hindi dapat sila nagko-komento diyan. Ulitin natin. Dapat tahimik muna si Boying Rimulya. Iniiwasan niyo muna magbigay ng komento dito dahil 'di ba? Nasa kanyang opisina nga sinabit yung affidavit para gawan niya ng action, imbestigahan niya o recommend niya sa DOJ, i-recommend ng DOJ sa NBI para isa-isahin, interrogate, imbestigahan itong mga affidavit nila. Pero ngayon sinabi mong canard, tapos na mga kababayan. Tuloy tayo. Kung babasahin mo, Ombudsman. Hindi, it's possible na nagsama sila minsan, na 18 sila, Nagkwentuhan. nagkwentuhan, pero para magkasama sila sa bawat lakad doon. At alam nila lahat yung Alam mga nila lahat yung nila sinasabi doon. ron. Medyo... iba na yun. Gusto ko nga tanong, 18 gusto ko nga tanungin sa kanila doon. Kasi pumunta daw sila sa Ilocos eh. Pupunta sila sa Ilocos? sila ng pera ron eh. Oh. Sa Ilocos. Oh. Ang ibig mo sabihin, hindi man lang kayo pinansin na meron kayong daladalang ganon? Diyan sa airport. Walang report? Walang ka-report dyan? Oo. Wala man. Pucha, private nga na eroplano eh. Eroplano nga ni Saldico. Untouchable nung time na yon. 'Di ba? At kung ang address nyo ay diretso kay Bongbong Marcos, bakit pa kayo sisitahin? Mga bobo ba yung mga reporter na ito? Lang ano dyan, ibang... Wala nakapansin sa inyo? Pumunta kayo doon sa bahay ni Presidente? Ibang bata ni Pao yun si Tony Levy. hindi ko. Hindi. Bata mo ba? Bata ni Ben Horloy yan. Ha? Ben Horloy yan yung Napoles, di ba? Napoles. Ay, ay, ba? Ano ba nag-umpisa yun? Doon nag-umpisa yun. Ben Herloy, nakuna niya rin ng pera. Yes. Oh, doon pala nag-umpisa. Oh, doon nag-umpisa yan si Ben Horloy. Yun yung... ano kinalaman ng isang politiko na sinasabi mo naman? tumutulong lang ako. Ano? Kasi naniniwala ako sa kanilang mga sinabi. Yan. Yan ang deklarasyon yun, ha? Ganun. Galing house ba to o galing House. House of Representatives. Ako Alanan nyo na ba? Blind item pa kayo mga... naman ay ako naman ay... May letter Q ba sa pangalan? Anong pangalan? May letter Q? Wala. Wala. Hindi yun. Letter S. S. Wala. Meron. May S. Meron. May S. Oh, meron. Ano ba? Meron. Letter... Alam ni Pao. Alam ni Letter G. Wala. Wala. Hindi alam natin kung sino yan. Kasi Alam ni Pao. mabakbak yun eh. No? Diba? Alam na. Pero ang punto lang na mga pagtingin ng mga abogado, sabi nga ng ombudsman, parang medyo
Hindi. Medyo bumalaot na konti. Pero maganda yung sinasabi ni Ombudsman. Sana itong mga ito tawagin sa Senate. Oo. Tama. Ha? Tama. Oo, lumabas sila. Kasi pati Pero na nga, di ba, nag-file na ng resolution si Amy Marcos. Ang problema, mukhang ayaw din naman ni Pinky Lacson. Paano yan? Ikaw rin, Boying Rimulya, ayaw mo ring imbestigahan. Sabi naman ni Erwin Tolpo, wag nang ituloy. Mukhang talagang may pumipigil. Ang sabi naman ni Ping Lacson, titignan niyo muna yung credibility nitong mga retiradong sundalo. Talagang ayaw nila. Kasi ang aga pa nila magbigay ng conclusion. Dapat, di ba, agresibo po sila na ito ay imbestigahan. Tingnan mo kay Boyeng, di ba? Ang aga nilang magbigay ng conclusion. Sinasabing canard lang ito o chismis lang ito, guni-guni lang. Hindi tapos na. So, kumbaga sa kaso, siya yung judge, nagbigay na siya ng komento, hindi niya pa napag-aralan yung kaso, hindi niya pa narinig ang mga testigo. Sabi niya, wala, dismiss ang kaso. Mahina ang kaso. si Senator Erwin, sinabi. Hindi, ano yan? Sinama ba? Si Senator Erwin doon? Oo, Tama? kumita siya eh. Oh, Ang binabasa, ang nakikita ko Binigyan dyan, daw eh. oh. they're trying to create a tipping point. Yes. Na 18 Marines cannot be wrong. Yes. Hindi naman lahat, marami nga dyan discharge. Oo. Marami dyan, hindi naman Di ba? Yung atake nila, marami dyan discharge. Hindi nga yung usapin kung na-discharge o hindi. Yung usapin, kung sila ba talaga ay totoong naging bodyguard ni Saldico. Kasi kung totoo na sila ay naging bodyguard ni Saldico, di nakapag-deliver talaga sila. Boy. Marines. Oh. So, ginagamit lang. Ginagamit. Nag-create sila ng Talagang- tipping point. Political. Pero ito ang Ombudsman, basa yun. Timing. Siyempre, politiko ka eh. Lahat naman yung involved dyan is politiko eh. Ayan ang tawag dyan. Hindi ba political yan? Kasi politiko lahat na involved. Lahat ng mga magnanakaw is politiko. Hindi politika talaga yan. Twice, timing. Bakit ngayon? Hindi, before Hindi ko the... pa nababasa yung full affidavit Oo. as submitted to the ombudsman. Gonggong ka pala, Boyeng Rimulya. Hindi mo pa pala nabasa yung buong affidavit. Tapos nagbibigay ka na ng iyong komento. Oo. Pero, Before, Ano, timing-wise. Hindi, before the Oh. trillion matabi peso lang may march. people evaluate it. Hindi Oo. ako... Bago yung marcha yan eh. Bago yung February 25. Ah, ganon. Tsaka paborito nila. Bilib na bilib ako sa kanila. Paborito nila ang Club Filipino. Ha? Matindi. Oo. Ang hirap pumasok to na. Lagi nasa Nasa Club Involved ba si Filipino, Chavi no? Singson doon? Ha? Hindi ko lang alam. Kasi parang medyo... Yung sabi ni Pao sa akin, binubulong sa akin kanina. Ayun, ano yun, nasa likod nito, si Hindi ako si kasali dyan. Manong. Hindi ako kasali Talaga, dyan. ikaw pa, wow. Hindi ako kasali. Hindi, pero ito timing-wise, ano, na nilabas ito, the day before. The day before, February 25. Oh, yun ang medyo, ano doon. So, nahanap sila ng tipping point. Tsaka Pao, dapat kumuha ka ng... For purposes of, you know what. Yeah. They want to coup d'etat to Yes. happen. Ganun na. Pao. Talagang gusto Hindi, na mag-alsa. Saan papunta yan? Pero mabuti rin Oh. na meron mga kaya maganda magkaroon ng Senate hearing. Senate hearing. Kasi Oo. may binanggit sila daw na ito daw yung kanilang mga kasama ng mga amo nila, Colonel Dichoso. Meron siya mga ganun eh. Ganun. Yes. So, hindi, sino-sino ba yung mga inimplicate nila na Meron sinasabi silang ng inimplicate. May nagtatanong. tumanggap, di ba? Oo. Sino ba ito? Asawa ni Mike Defensor? Sino? Ano, tama ka? May nagtatanong eh. Oh, ikaw sumagot. Tama ito si Boyeng Rimulya, gigil na gigil, no? Mukhang bistong-bisto na eh. Mukhang ikaw eh. Ayaw, Ay, mahiwagan text. Mahiwagan text. Ito na. Oo, ayan na. Ano sabi sa text mo? Sabi ni Andrew, Oo. yes. Yes. Siya yung nagkarga sa mga tao. Oo. Ay, kinakarga. Hindi, yung interview nga ni Balikod sa bahay ni Mike eh. Ganun. Oh, may nag-text sa akin, nakita niyo. Oh. May nag-text, no? Parang warrant ni Bato rin. Nakita niya daw yung warrant ni Bato. Alam mo, ito yung nakakatawa dito sa mga taong ito. Ang aga nila magbigay ng konklusyon. No? Ginagamit pa nila yung radio station po nila or itong programa nila para maging propagandista. Kasama po itong si Boyeng Rimulya. So, nakakahiya po kasi mantakin mo, ombudsman ka. Ikaw dapat yung mag-iimbestiga. Pero maaga pa ay nagbibigay na po ng kanyang sariling komento itong si Boyeng Rimulya. Kaya tama yung sinasabi ni Attorney Baligod. Wala na po tayong maaasahan. Maliit lang yung chance, no? Kung mayroon man na maaasahan sa ombudsman. So which is tama po. Kasi ang aga-aga si Boyeng Rimulya nagpahayag na. Nagsalita na po
at sinabing chismis lang, sinabing guni-guni lang ang nangyaring delivery ng pera, mga kababayan. Okay, at kung kayo po umabot sa video ito, huwag kalimutang i-like, mga kababayan. So, huwag kalimutang i-share and pakipollow po ng ating Facebook account. Okay, ito na, naglabas na po yung Lini Nation ng kanilang papatakbuhin. Kumbaga, nandito na po yung kanilang lineup. Oh, di ba? Sinasabi nila na yung pagdeklara ni Vice President Sara, imaaga daw na pamumulitika, mga kababayan po natin. So itong pagdeklara po nila ng kanilang partido. O ito, yung kanilang mga miyembro ng Team Pink Kainsuka. Pink Kainsuka, ito din daw po ang susuportahan nitong si Bongbong Marcos sa darating na 2028. So ang gusto nilang ang napili ng Pink, sorry na lang kay Risa Hontiveros, ang napili ng Pink ay si Leni Robredo and si Bam Aquino. So ang kanilang mga senador, Vico Soto, Chel Jokno, Laila de Lima, nandito pa si Torre, nandito pa si Chelo Magno, nandito pa si Coco Pimentel, no? Nandito pa si Carpio, nandito rin si Mendoza and si Trillanes. So, ito yung mga napili po nila. May 10 na po silang nasa listahan sa kanilang gustong maging senador. O, di ba? Yung mga pag-iingay po ng mga hayop na ito. Yung mga pagbabatikos nila kay Vice President Sara at ganon din po kay Tatay Digong. Alam nyo, noon pa man sinasabi ko na talagang ang Duterte lang ang gusto nilang gamitin sa kanilang political career para sila po ay makilala. Yan, si De Lima, si Chel Jokno, si Vico Soto, si Chelo Magno, o Coco Pimentel, si Carpio, si Mendoza, si Trillanes, of course, si Trililing. Kasama, no? At itong si Diwata Torre. Paano yan ngayon? Risa Hontiveros. Mukhang ang mga grupong kumakain ng suka ay sinusuka din. Si Risa Hontiveros, grabe, no? Inabandona nila, mga kababayan, si Risa Hontiveros. At ang napili ng kanyang kagrupo ng Pinklawan, pati yung akbayan, kasi si Chel Jokno, akbayan yan ay si Leni Robredo. Ay paano yan? Talagang kawawa po yung karir ngayon nitong si Risa Hontiveros. Inabandona na siya. At Leni Robredo and Bam Aquino ang kanilang napili. So good luck sa mga grupong ito, mga kabayan po natin. At abangan po natin yung mga susunod na investigasyon. Abangan po natin yung mga susunod na update po. No? Kailan kaya nila gaganapin itong pagdinig sa Senado ng Blue Ribbon patungkol po sa mga retiradong sundalo na kumanta at nagdi-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ng mga senador, congressman, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, at marami pang iba. So, matinding yan, matinding bardagulan yan. Siyempre, karamihan dyan ay mga sangkot. Kaya itong si Ping Lacson, si Tota Soto, o Erwin Tolpo, si Escudero, involved din. Sino pa yung mga na-delibera ng pera? Basta marami. And sa pagpapatuloy, mga kababayan natin, Jet Ariela, promoted na pala itong si Jet Ariela. Mula sa Onggoy ay ngayon naging Rear Admiral na po itong si Jet Ariela. So malinaw na yung pag-iingay ni Ariela ay sponsor John ng Malacanang. Kaya hindi siya tinanggal sa pambabastos niya ng presidente ng ibang bansa na nagpo-provoke yun ng away Di ba? Nagkukos yun ng parang, para mag-away tayo. Mag-iingay ako, aawayin natin sila. O ngayon, bigla nilang pinatahimik ang isyo, binigyan ng promotion si Ariela. In short, ginamit nila ang isyo ng China, ng ambassador ng China, yung bardagulan, para kahit papano, pansamantalang ma-divert ang isyo at makalimutan ang usapin ng flood control project. Yun pala yun. So, nung tumahimik na yung issue kasi ng impeachment, dahil sinabi ng Supreme Court na
talagang basura na yung impeachment against kay Vice President Sara, nag-create sila ng ingay. No, binanatan ni Tariela yung presidente ng China, sumagot yung ambasador, nagkasagutan, may mga resolution na kinukundina ang China, kinukundina ang kanilang ambasador. Then, ngayon, biglang lumabas, na promoted na si Tariela. So, ibig sabihin, yun po ay drama lang. In short, yun ay sponsored ng ating gobyerno para magkukos lang ng mga diversionary issues. Ibang klaseng aso itong si Tariela. Hybrid, mga kababayan natin. Okay, sabi ko nga sa inyo, marami tayong pag-uusapan eh. Puntahan naman natin. Sabi po ng isang kilala at batikang tawag dito, analysis, no? Political analyzer, commentator, yan ata yung dapat itawag natin dyan kay Ma'am Cora. Ang pinakamasamang traidor ng Pilipinas. Grabe. Siyempre, ang tanong natin kasi, nung panahon ni Pinoy, sino yung nag-backdoor sa China? Balita ko, yung tao na rin ito. O ngayon, ito rin naman ngayon ang naging tulay, no, para sa ICC. So ito daw yung mga nagbabackdoor din sa ICC. At sinasabi nga ng ex-Marines na si Trillanes mismo ang nag-aasikaso sa mga taga-ICC. Sila ni Saldico. Sa utos din ng gobyerno natin. So, traidor talaga. Oh, ito yung asong traidor. Binenta or pinagpalit ang dating presidente po natin, isinuko nila kasama sa mga sumuko to, sa mga dayuhan, dahil nga takot po sila. So kung may dapat pananagutan, ito kasama po sa dapat managot itong si Trililing, mga kababayan. And matapang din naman yung mga retiradong sundalo natin eh. Kaya ngayon hinahamon nila si Trillanes, nakasuhan sila. Total, sinasabi niya na hindi siya tumanggap ng pera. Sinabi ng sundalo, may ebidensya kami, tumanggap ka. Okay, maganda to. Magkasuhan para magkaalaman. Kasi kung magpa-file lang ka, siyempre, magdidepensa yung mga retiradong sundalo niyan, edi mas may lalabas nila yung mga ebidensya. Basta, Trililing, traitor ka daw. Kaya nga na sinasabi ni Attorney Kopman, mayroon silang transcript ng pag-uusap ng kasama ni Bongbong Marcos na di umano'y nag-aasikaso sa ICC. So hindi man niya pinangalanan publicly, pero mukhang kilala na rin po natin kung sino ang taong ito. Siya ba yung pinakamasamang traidor ng Pilipinas? Anyway, magkakalaman yan, mga kabayan po natin. Kaya gano'n na lang sila katakot na maupo si Vice President Sara. Kaya gagawin daw po nila ang lahat na paraan para ma-impeach ang ating Vice Presidente. So yan lang muna yung ating update. Maraming salamat. At kung hindi pa kayo nakalike, please pa-like, pa-share naman ang video ito. Maraming salamat po. At mabuhay po ang bansang Pilipinas. Thank you. Shukran.